Okay, gawa tayong scenario guys. Assuming may latag ka na 5 kilometers, itong cabling to. Interpret natin yan guys. Halimbawa, hanggang 5 kilometers yan. Okay. Tapos nagka-problema ka kasi sa dulo ng 5 kilometers is high reading, okay? Mataas na yung reading ng dulo, syempre, so kapag high reading na yung yung mga residential NAP nyo, yung mga modem nyo is blinking phone, o di kaya nagre-red LOS na kasi sobrang taas na ng reading, yun yung scenario, okay? So, kasi nga, usapang budget meal to katong mga video natin to. Halimbawa, wala ka pang OTDR, gaya nito, halimbawa, di bali kung anong model na OTDR. Halimbawa, kasi nga budget meal yung pinag-uusapan wala ka pang OTDR, nag-uumpisa ka pa. Paano mo madadiagnose yan, yung 5 kilometers na hindi ka masyadong mahihirapan at malolocate mo yung fault o yung may problema kung saan banda yung may high reading? Okay? So, ano ba yung mga posible nating pwedeng gawin? Ano ba yung mga posibleng equipments na pwede nating bilhin na mura lang, affordable, yet the purpose has been served, okay? Pag na-serve niya yung purpose, tapos yung presyo naman sakto lang, dun tayo, di ba? So, tara guys, guide ko kayo kung ano yung pwede natin gawin para ma-resolve natin yung 5 km na cabling to. Halimbawa, ito is your main deployment ng main line mo, okay? Main line, assuming lang. So, ano ba gagawin natin at anong kakailanganin natin? So, eto guys. Napaka-simple guys. Ito yung kakailanganin mo. Ano ba to? Yun yung question. Ano yan? Tech Guide Chan. Ito guys is optical fiber identifier and fault visual and visual fault locator. Okay? Ano to? Kinagandahan nito guys is yung main line mo, ito, pwede mo lang isa lang dito tapos i-bend mo lang. May parang trigger sa likod, ganyan, Pag naiipit mo dyan yung main line mo, tapos magpupull ka, magre-reading siya kahit wala kang termination. Kasi yung usual kasi natin guys is, di ba ganito? May SC connector o any connector ba yung dulo, i-reading natin sa ating mga OPM, sa ating tester. So syempre, hindi naman pwedeng mag-reading tayo sa dulo ng ng dulo ng 5 kilometers kasi nga nilolocate natin yung problema. Dito papasok tong equipment na to. So, paano ba ito gagamitin guys? Eto, pakita ko sa inyo guys ayusin ko muna. Ayan. So, ganyan ayusin ko muna yung kable guys Okay. So, ganito lang yung paggamit niya guys. Tingnan nyo guys. Yung kable nyo, iipit nyo lang, pasok nyo lang dito sa ayan, pasok nyo lang dyan. Tapos, pull nyo to, lalim. Mag-bend kayo ng yung kable. Pag pull mong ganon, ayan may reading guys. Running 7.9, 7.7, 7.5 dBm. Yung dito banda, halimbawa, nasa 1 km ka. Okay? Tapos, abante tayo. Forward tayo sa may let's say 3 kilometers away. Kasi walang problema dun sa may 1 km di ba? Hindi mo na pinutol yung kable mo tapos hindi ka na nag-terminate. Di ba? Mas madali. Tsaka wala nang gamit na OTDR. Ayan yung hack dito guys. Bulong ko lang sa inyo Okay. So dito, pull ka na naman. Nasa 3 kilometers away. Tingnan mo na may 5 dBm. Kasi nag-a-adjust yan 5 dBm. Okay? So halimbawa, okay dito sa 3 km. Diretso tayo guys diretso tayo, straight to the point tayo guys. Halimbawa guys, na diretso tayo dito sa may 5 kilometers or let's say 4 kilometers. Let's say 4 kilometers. Try natin. Pull. Ayun, 11 dBm na. 11.3, 11.2. So ibig sabihin, from your 1 kilometer galing doon 1 kilometer up to dito sa may let's say 3 kilometers to, assuming 3 kilometers yan. Ibig sabihin yan, ilang kilometers before this 3 km naandyan yung tama. Kasi nag high reading na hindi siya totally loss or high reading
So trace nyo yung kable, atras kayo kasi may reference na kayo high reading na dito banda So for sure yan, posible may tama na yung kable. O ayun guys, halimbawa ganyan. Okay, may ilaga na na ginatgat ng ilaga yung kable mo, yung ilaga may pliers lang yang yan, ilaga may pliers. Ayan, very common problem. Ayan, inihipit pala ng pliers ng kompetensya. Kaya nag-high reading. O, di ba? So, simple diagnosis lang 'yon ng main line mo. Ayan from 1 km up to 5 kilometers na trace mo. Dito pala sa may 2.9 kilometers. Kasi after ng 3 km dito, nag-high reading na, di ba? High reading. So, atras ka konti, trace niyo yung kable. Ayun pala. Yung magaling mong kompetensya na ilaga na may pliers nag-high reading, o di ba? Yun yung sinasabi ko guys. May mga tips and tricks na mga galawang budget meal, okay? Hindi na kailangan ng sobrang mahal ganito kasi nag-uumpisa pa nga Dito ka muna mag-umpisa guys, okay? Tapos habang nag-uumpisa ka dito, minamaster mo na yung skills mo, yung mga troubleshooting steps mo, mas mapapadali na yan guys kasi nag-umpisa ka sa mahirap na troubleshooting steps. Pagka may OTDR naman kasi, mabilis lang, madali lang Tusok nyo lang to sa OTDR, magre-reflect yung transmitting power niya, makikita to kung ilang kilometers away yung may tama, okay? So, yun yung logic doon. Pero, ang main goal is paano natin siya ma-diagnose gamit to. So, ayan guys hopefully nakatulong, nakatips ako ngayon sa inyo. Ayan lang yung mga sekreto guys. So, paano to nabibili at saan nabibili? Syempre lalagay tayo ng link dito sa ating comment section para kayo po ay makakabili at ma-troubleshoot na at magle-less na yung sakit ng ulo nyo. So yan guys, ano bang meron neto? Siya nga pala, bago tayo mag-exit, simple lang to napaka-simple layout lang neto. Meron po ditong ayan, visual indicator, meron po dito sa gitna na fault, yung nasa nailaw sa gitna. Tapos dito sa kabila sa right side yan yung locator. Pag nailaw yung right side, ibig sabihin may reading. Okay? So, meron din tong VFL. Ayan, sa lalim. Pwede rin kayo mag-VFL, mag-laser sa mga kable nyo. Ayan. Okay. Iba't ibang mode, may blinking. Ayan. So, pwede rin kayong gumamit ng laser. Kaya nga lang, gabi kayo mag-troubleshoot. Okay, kasi mas malinaw makikita to gabi umaga yung display Kaya dito na kayo sa may bend, okay? So, mayroon din tong ayan, ilaw. Pagkagabi kayo nag-troubleshoot, may display. So, yun lang, napaka-simple guys. Hopefully nakakatulong sa inyo. Kung meron kayong mai-suggest na equipments na pwedeng maitulong natin sa ating mga kapwa dyan, lagay nyo lang sa comment section. Pagka may na-miss naman ako dito o di kaya may mali ako sa paggamit nito, lagay nyo sa comment section para sabay tayo matuto guys, okay? So, not too long, not too short. Hanggang dito na lang. It has been your tech guide. My name is Chan, saying practice and make sure you do it yourself guys, okay? Bye for now.